Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo lang pong magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong sinabi ng isang political analyst, no, at isa ring abogado na kakampengs. Meron po siyang tahasang sinabi sa inyong ngayong embattled, no, baon na sa mga kontrobersiya itong tokmol ninyong Vice Presidente na si Sara Pusit Duterte, no? At ganun din po mga kababayan, ang ating Pangulong Marcos meron pong kahilingan. Meron po siyang inaasam-asam na sana mangyari ito maski na po siya po ay wala na sa pwesto bilang presidente. Ang kahilingan niya po o ang inaasam-asam niya, sana hindi maging gago. Hindi gawing ipolitika ng papalit sa kanya ang mga bagay na ito. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless you all. So unahin natin mga kababayan itong inyong PTSD na pusit na Vice Presidente si Sara Duterte, na kung saan siya po ay binatikos ng kakamping na political analyst na walang iba kundi yung kaaway ni Rowena Buangson na si Attorney Jesus Palsis. Kasi po diyan po sa balita ng politico.com.ph, ang sabi diyan, takutan at suhulan. Ayun. Kasi yan po ang ginawa ni Sara Duterte dito po sa isang detainee diyan sa Bureau of Correction diyan sa Taguig, na dati niyang kakampi, at actually kakampi pa rin nila yan, na bumaliktad na, isiniwalat ang pagiging buwaya, ang pagiging utak kriminal at gawaing kriminal ni PTSD Sara Tokmol Duterte. Yan pong tinutukoy natin ay si Ramil Madriaga, no? Nagbigay po ng affidavit na notaryo po yan ng abogado, ang sinumpaang sulaysay ni Ramil Madriaga, na siya pong binibisita sa 10 oras ng gabi ni Tokmol Sara Duterte diyan po sa kulungan sa Taguig. Yan po yung siniwalat, no, ng mga isa sa mga vlogger influencer, at ganun din si Ramon Tulfo. Ngayon po si Attorney Jesus Palsis sa kanyang mga panayam, no, sinabi niya po na si Sara Duterte ay nag-offer ng carrots and sticks. Yung carrots, ano ba yung Tagalog ng carrots? Ano ba Tagalog ng carrots? Hindi ko po alam nakalimutan ko na. Yung kinakain ni Bugs Bunny. At stick. Alam nyo po yung stick. Pag may stick si nanay, pag may hawak na stick si teacher, anong mangyayari? Palo abutin ninyo. Di ba? Ganon po ang paglalarawan nitong si Palsis. Kasi po, si Sara Duterte, ayon kay Palsis, yung carrots, ayan yung panunuhol. Yan yung inaawitan, sinusuyo, binibigay ni Sara Duterte ang pangangailangan ni Madriaga. No, kumbaga, bibigyan niya ng pera, bibigyan niya ng tulong. Parang inaawitan niya, sinusuhulan niya para po si Madriaga ay wag kumanta ng I did it my way. Para po hindi masiwalat ang katarantaduhan, ang kagaguhan, ang pagiging salaula ni Sara Duterte. Yan po yung sinasabi ni Palsis, at base na rin po sa salaysay ni Ramil Madriaga, mukhang baon na ang buwayang si Sara Duterte. Nakita nyo paano lumustay ng kwarta, paano gamitin ang pera ng bayan sa walang kapararakan. Yan po yung tinutukoy na carrots ni Palsis. Give him what he wants para hindi po siya kumanta.
At the same time, meron din siyang dalang stick. Ano yon? Pamalo kay Madriaga. Pag hindi ka sumunod sa gusto ko, ito ang gagawin ko. Tatakutin. Maaring ipapatay siya. Idamay ang pamilya niya. So dapat mga kababayan, ito pong si Ramil Madriaga ay ingatan na po ito ng Department of Justice. Dapat ito i-secure na ito. Kasi pag hanggat nandyan po yan sa kulungan mga kababayan, alam nyo naman tulad ng sinasabi natin, when the price is right, anything can happen. Alam nyo naman, bilyonarya si Tokmol Sara Putit Duterte. Kayang-kayang magbayad. Kayang-kaya nga nilang mag-world tour. Yung pa kaya na gumamit na sila ng stick na sinasabi ni Palsis. Kaya dapat maagap dito ang ating DOJ. Yung abogado ni Ramil Madriaga dapat ipakiusap mo na yan kay DOJ, ano ba yan? OIC, no? Si Bida. Nakunin nyo na si Madriaga, ilipat nyo na yan sa isang safe house at kunin nyo na rin yung sinasabi ninyong ang mga ebidensya ay nasa cellphone ni Madriaga na hawak dyan ng isang regional trial court, yung isang korte. Hawak po nila, in possession po nila yon. O mamaya, may pakikilusin na naman dyan, yung buhayang inyong Tokmol na vice presidente, ayon, mawawala sa evidence room o locker, yung cellphone ni Madriaga. O alam na. Kaya nga rin po ang sabi ni Palsis, kung may hindi magandang nangyari kay Ramil Madriaga, halimbawa na tegi, alam na. Alam na kung sino ang main culprit. Di po ba? Kaya dapat, sabi natin, daig ng maagap ang masipag. Lawyer ni Madriaga, DOJ, coordinate with each other as soon as possible. Keep him safe, protect him. Kasi yan ang magsisiwalat. Ombudsman Boying Rimulya. Pwede ba tulungan mo yung mga yan? Ha? Para magkaalaman na. Kasi hindi alam ipaliwanag ni Tokmol Sara Duterte ang 650 million na confidential fund niya noong 2022 sa dalawang opisinang kanyang hinawakan. Puro po deflection, puro pagtanggi, puro pag-iwas ang ginagawa niya. Ngayon, may lumabas na. Ang sabi nga nila, Bikoy style. Patunayan nyo muna. May mga ebidensya, kasama nyo yan may mga larawan, may mga evidences na kasama nyo si Madriaga, si Ramil. Huwag nyo nang itakwel. Huling-huli na kayo. Pambihira talaga, Kaya, yung mga pumupuon pa sa mga Duterte, ano kayo, nalinlang kayo. Gising-gising. Punta naman tayo kay Pangulong Marcos. Si Pangulong Marcos po, nung in-interview po nung mga kabataan sa kanyang podcast, maganda po yung kanyang mga sagot. Alam nyo naman, pag ang Pangulo very spontaneous yan. Na hindi na kailangan ng script, ng kung ano-ano. Na hindi tulad ni Tokmol, hindi alam ang isasagot. It talk. Yung pong katanungan ng mga kabataan, nasagot po ng maayos ng ating Pangulo, lalong-lalo na. Kung siya man po ay wala na sa pwesto bilang presidente sa 2028, may kahilingan po at may inaasam ang Pangulo sa bagong o sa papalit na presidente. Sana po ituloy yung mga magagandang proyektong nasimulan ng kanyang gobyerno. Tulad ng 20 pesos kilo ng bigas, libreng medical bills sa mga public hospitals accredited by DOH, sa mga mag-aaral, sa mga IPs, sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, lalong-lalo na ang pagkilala at pagprotekta sa ating West Philippine Sea. Kasi pag pro-China po ang papalit na presidente, wala. Itaguyod ang rule of law, ang due process. Okay? So sabi niya, hindi madali maging presidente.
it takes a lot of sacrifices. Pero pag nandun na ang set of goals mo na marami naman siyang advisors, they don't stop talking or thinking ano yung ikagaganda ng ating bansang Pilipinas, ikabubuti ng ating mga kapwa Pilipino. You work for the people, for the betterment of them, hindi para i-enrich yung sarili mo. Yun po yung pagkakaintindi ko sa binasa ko sa article diyan po sa Politico. They don't stop kasi nagbabago po ang trend. Kung ang mga ibang mundo, ibang bansa, they look towards a development, tayo nasasadlak tayo Kaya sabi niya, sa aking pagkakaintindi, we don't stop kasi the trend or the technology or whatever is it keeps changing. Kaya kailangan umayon tayo. Pero kung puro pamumulitika, puro pansarili tulad ng mga kurakot dyan, na ilang mga mambabatas, mga politiko, walang mangyayari sa ating bansa. So sa kanya, inaasam niya, sana ituloy, sana ipagpatuloy, i-develop pa. Kung maganda na yung nasimulan, dapat i-enrich pa, palawakin pa para lalong gumanda. Ganun po, hindi para patigilin, hindi ituloy. Kung magandang proyekto ito, ituloy mo. Kasi hindi naman para sa iyo yan para sa sambayan ng Pilipino yan. Ngayon kung sinasabi mong hindi proyekto to ng Marcos hindi proyekto to ni Aquino, hindi proyekto to ni Duterte, hindi akin yan So what? Walang ganon. It is not them. It is for the Filipino people. It is for our country. Hindi para sa sariling grupo, sa sayo, hindi po. Narcissistic attitude yun, dapat itigil na yun. Dapat manguha tayo ng pangulo o ng leader na hindi narcissistic, hindi it's all about me, it's not all about me, it's not all about me. Ganun po kaso nangyayari dahil sa mga utang na loob, sa mga tumulong sa kanya, ganito, wala. Naiiwan ang sambayan ng Pilipino. At ang natutunan din po, sabi ng Pangulo sa kanyang yumaong amang si Apo Lakay, if you believe in something, don't stop. If you believe this is for the good, for the betterment of the country and your fellow men, then do it. Don't stop. Continue what you're doing if there is good. Diba? Ganun po. Sana yun ang asam-asam niya. Don't stop. Sana naman ipagpatuloy ng papalit sa kanya yung mga nagawa nila, magagandang nagawa nila. Yung mga magagandang nasimulan. Huwag itigil. Huwag maging makasarili. Yun po, no? So, okay yan, no? Panoorin nyo po yung podcast ng Pangulo, doon po sa kanyang Bongbong Marcos o nasa PCO, Presidential Communications Office. O kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.